Kanya. Awitan mo ang Panginoon, no? Maglambing ka. Come on, church. Come on, church. Minsan pa lumapit tayo sa Panginoon. At hayaan mo ang awit na ito ang maging tulay para sa Kanya. Come on, church. Ako ay naparito upang hipuin mo paghilom ng damdamin ang tanging hiling. Minsan pa ka man, church. Ako naparito upang hipuin. Yes, Lord. Yes, Panginoon Diyos. Paghilom ng damdamin. So God. Come on, church. Ang tanging hiling. Minsan pa, church. Come on. Ako ay naparito. Yes, so God. Upang hipuin mo paghilom ng damdamin ang tanging hiling. Yes. Ako ay maghihintay sa pangakong ibibigay sa lugar na magtatagpo. Punuin mo banal na apoy ng Diyos, banal na apoy ng Diyos. Dalhin mo kung saan ka patungo. Banal na apoy ng Diyos, banal na apoy ng Diyos. Dalhin mo kung saan ka patungo. Yeah. Come on, church. Lumapit ka lang sa Panginoon. Naririnig ka ng Panginoon. Yes, Lord. Yeah. Ako ay naparito upang hipuin mo paghilom ng damdamin ang tanging hiling. Ako ay maghihintay sa pangakong ibibigay sa lugar na magtatagpo. Punuin mo. Come on, church, minsan pa. Ako ay maghihintay. I-declare mo, kapatid. Yes, Jesus. Sa pangakong ibibigay sa lugar na magtatagpo. Punuin mo. Minsan pa sabihin mo sa Panginoon na maghihintay ka. Ako ay Yes, Jesus. maghihintay sa pangakong ibibigay sa lugar na magtatagpo. Punuin mo banal na apoy ng Diyos, banal na apoy ng Diyos. Dalhin mo kung saan ka patungo. Banal na apoy ng Diyos, banal
na apoy ng Diyos, dalhin mo kung saan ka patungo. Yes! Banal na apoy Yes, Lord. ng Diyos, banal na apoy ng Diyos, dalhin mo kung saan ka patungo. Come on, church. Banal Jesus. na Come on, church, apoy awitin mo sa ng Panginoon. Diyos, Yes, Jesus. banal Come on, church. apoy Sing this to ng God. Diyos, dalhin mo. Naghihintay siya sa'yo. Come on. Dalhin mo. Everybody, let's sing Kung together. saan ka Yes, Jesus. patungo. Come on. Banal na apoy ng Diyos, banal na apoy ng Diyos, dalhin mo kung saan ka patungo. Banal na apoy ng Diyos, banal na apoy ng Diyos, dalhin mo kung saan ka patungo. Banal na apoy. Ikaw ay nandito. Come on, church. Nandito ngayon, hatid ang presensya, may kalayaan. Come on, church. Ikaw ay nandito, nandito ngayon, hatid ang presensya, Kagalingan. mo'y kagalingan. Yes, Jesus. Ikaw ay nandito, nandito ngayon, hatid ang presensya, mo'y kalakasan. Nandito ngayon, hatid ang presensya, mo'y kalayaan. Ikaw ay nandito, Yes, Lord. nandito ngayon, hatid ang presensya, mo'y kagalingan. One more. Come on, church. Ikaw ay nandito, nandito ngayon, hatid ang presensya, mo'y kalagasan. Banal na apoy ng Diyos. Yes, Lord. Banal Yes, Panginoon. na apoy ng Yes, Lord. Diyos, dalhin mo. Come on, church. Dalhin mo Kung saan ka patungo. Banal na apoy ng Diyos, banal na Apoy ng Diyos. Diyos, dalhin mo kung saan ka patungo. Banal na apoy ng Diyos, banal na apoy ng Diyos, dalhin mo
kung saan ka patungo. Banal na apoy ng Diyos, banal na apoy ng Diyos. Dalhin mo kung saan ka patungo. Banal na apoy ng Diyos, banal na apoy ng Diyos. Dalhin mo kung saan ka patungo. I-declare natin, kapatid. Dalhin mo kung saan ka patungo. Come on, church. I-declare natin sa Panginoon. Dalhin mo kung saan ka patungo. Isa pa. Dalhin mo kung saan ka patungo. Dalhin mo kung saan ka patungo. Dalhin mo kung saan ka patungo. Yes. Dalhin mo, O Diyos. Come on, church. Yes. Yes. Oh, Jesus. Dakila ka. Yes. Jesus. Yes, Lord. Yes, Jesus. Come on, church. Manatili tayo sa presensya ng ating Panginoon. At ngayong umagang ito, sabay-sabay natin i-declare ang panalangin ito. Panginoon, maraming salamat po, Panginoong Diyos. Sa umagang ito, Panginoong Diyos, sa inyong presensya, Panginoong Diyos, kami may nagkukulang, kami may makasalanan, Panginoong Diyos. Ngunit palagi kang sapat, Panginoon. Palagi kang nagmamahal. Palagi kang nagbibigay, Panginoong Diyos. Kaya't maraming salamat. Sa umagang ito, maraming salamat sa kalayaan, sa kaligtasan, sa kagalingan, at sa kalakasan, Panginoong Diyos. Tunay kang dakila, tunay kang Diyos, Panginoong Diyos. Lord, sa umagang ito, kayong siyang patuloy na maghari. Patuloy na manguna, Panginoong Diyos, sa gawain ito, Panginoon. Sa bawat isa, Panginoong Diyos, punuin niyo po, Panginoong Diyos, ang aming puso, ang aming buhay ng inyong salita, ng inyong presensya, Panginoong Diyos. At sa magdadala ng inyong salita, Panginoong Diyos, gawin niyo po siyang instrumento upang maihatid ang nais niyo naming marinig, Panginoong Diyos. Itago niyo siya sa inyong likuran, Panginoong Diyos. At kayo, Panginoon, ang siyang magsalita. Kayo ang siyang aming makita, Panginoon. At kayo ang siyang aming maranasan, Panginoon. Sa umagang ito, Lord, itinataboy namin lahat ng distraksyon, lahat ng gawain ng kaaway. In Jesus' mighty name, Panginoon. Lord, cover us by your blood, Panginoong Diyos. Kayong siyang patuloy na mag-bless, Panginoong Diyos, sa buhay ng bawat isa. Kayong siyang patuloy na mag-ingat, patuloy na magpalakas, Panginoon, sa amin. At lahat ng sakit, Panginoong Diyos, naniniwala po kami na ngayong umagang ito, kami ay gagaling. O kung sino man pong nakakaramdam ng kabigatan, ay magiging, Panginoong Diyos, magiging payapa sa inyong presensya, Lord Jesus. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa inyong presensya. Itinataas ka namin, sinasamba at pinupuri. Sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng isang malakas na Amen! Malakas sa palakpak po para sa Diyos sa buhay. Nako, may lalakas pa yan, kapatid. Anak ko, may lalakas pa yan. Come on, church. Kung naranasan mo ang Diyos, alam ko, may lalakas pa yan. Come on, come on.
We bless you, Lord. We bless you, Lord. Purihin ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Salamat pong lubos, Lord. Bago ka umupo, kamay ka ng 3 tao, sabihin mo, magandang umaga sa'yo. Magandang umaga. Yan, nakaupo na po ba? Lang. Okay, praise God. Medyo mainit na naman po, no? Mukhang di na obra ang 7:15 a.m. Sa mga bata po, punta na po kayo sa inyong church po sa labas. No? At ang mga matatanda po, bawal po lumabas. Joke lang po. Joke lang po. Okay, no? Magandang umaga po sa inyo, no? Sabi po ng pag-asa po ay tag-ulan na daw po ngayon, no? Pero mainit pa rin. No? Amen. Punas po muna kayo ng pawis. Bigyan ko po kayo ng 5 minutes. Uminom kayo ng tubig. Pwede po yan. Sa mga nasa ulit po, magandang umaga po sa inyo. Mag-start po ako ng preaching na exactly 8 a.m. Pwede po kayong uminom ng tubig, magpunas ng pawis. Ako nga, pakuha ako ng tubig. Ako eh. Yan. Praise God. Wala. Po, yan, 5 minutes. Mainit po, mainit. Pag-show ako, pakitapat na sa akin yung electric. Mainit eh. Nagpapastor daw po yung ganyan eh, nagbibigay ng electric fan. Sa iba nagbibigay ganyan, bibigay po electric fan. Okay, ready na po ba mga kapatid? Yan. Okay. Ayan, praise God. Ngayong umaga po, ngayon po yung first Sunday ng June, at ngayon naman po meron tayong bagong preaching series about the grace of giving. Pwede ba natin palakpakan po muli ang Diyos sa buhay? No? Sa unang Sunday po, sa pangkalahating taon ng pang-6 na buwan po ng ating taong 2026, tinuturuan tayo ng Diyos na ma-recognize mo na ang lahat ng meron sa biyaya po ng Diyos. Amen? Yang katabi mo, biyaya po ng Diyos yan. Alam mo kung bakit? Maraming panahon na nawala yan, pero natagpuan ng Diyos. Ng lamig, may mga pinagdaanan, ganun pa man, napakabuti ng Diyos sa buhay niyan. Pwede po bang ngitian mo lamang ang iyong katabi? Sabihin mo, biyaya ka ng Diyos sa akin. Pag-aaralan po nito because grace, the grace of ibig sabihin po, given by grace, giving by faith, generous in love, and glorifying God. Ngayong series po ito, bakit pati pag-aaralan po ito? Because po, many people think giving is only money. Tinatawag pong prosperity gospel. Napamilyar pa ba sa tinatawag pong prosperity gospel? Ay, wala po akong kausap. Mukhang tulala po ang mga kapatid. Hindi ko lang pamilyar po ba kayo sa turo po na prosperity gospel? Na puro pagpapala po ang laman ng preaching. Ibig sabihin, pag gumawa ka ito, pagpapalain ka ng Diyos. Pag hindi ka gumawa nito, hindi ka pagpapalain ng Diyos. Pag gumawa ka nito, pag mas malaki binigay mo, pagpapalain ka ng Diyos. Pag maliit ang binigay mo, maliit ang binigay sa Diyos. Tawag doon prosperity gospel. It's all about money. Pero ngayong umaga pong ito, sa buwan ng June, ito po, ulitin ko na ito, many people think giving is only money. Ang pagbibigay po, hindi lang po pera. Tingnan niyo po ito But the Bible teaches that giving is a matter of the heart. Sabihin mo, kumusta na laman ang puso mo? Amen? Ay, wala po itong mukhang matamlay po mga kapatid. Ulitin ko lang po ulit, kumusta na po ang inyong mga puso? Ay, kaunti, may 20 na po akong ulitin ko lang. Kamusta na po ang inyong mga puso, mga kapatid? But the Bible teaches that giving is a matter of the heart. This series will help us understand that generosity to God's grace, not merely a religious obligation. Na ang pagbibigay pala, hindi lang siya basta religious. Amen? Hindi yan basta ginagawa lang. Malalaman niyo po ngayon yun pong ito, nang bawat binibigay mong oras, binibigay mong time, binibigay mong lakas, binibigay mo lahat para sa Diyos, ay pinapalitan din po ng Panginoon. Bigyan ko po kayo ng verse. Sabi ng Bible, ito po, pakibasa po, no? 1, 2, 3, basa.
Salamat po sa mga 10 nagbasa. Basahin ko po ulit. Sabi ng Bible sa 2 Corinthians chapter 8, beginning verse 7, but since you excel in everything. Sabi ng Bible, sa mga tweed, lahat daw po ng bagay ay tawag dito, nag-excel. Pag sinabi nag-excel, nag-improve. Umaayos, lumalago. Sa lahat daw ng bagay, gumagaling ka. Sabi ng Bible, sa pananampalataya mo, gumagaling ka na rin. Dati, pag ikaw ay malungkot, puro ka reklamo, pero ngayon pag wala ka ng pera, natututo ka ng mag-pray. Yun po ibig sabihin yan. Nag-excel tayo sa lahat ng bagay, sa pananampalataya, sa pagsasalita, natututo na tayong mag-control. Amen? Marunong na po ba kayo mag-control ng bibig? Amen? Tingnan nyo nga po, mukha lang inyong katabi. Oh, sabihin mo sa marunong ka na ba mag-control ng bibig? Oh, pero sabi ng Bible, tayo daw po ay tawag dito, tayo daw po ay nag-i-improve sa lahat ng bagay. Pananampalataya, pagkasalita, pati sa knowledge, tumatalino rin tayo. Magsabi po na amen na matatalino. Sabi ng Bible mismo, tumatalino tayo, tumatatag ang pananampalataya, gumagaling magsalita, dumadami ang alam, ito pa ha, and in complete earnestness, lagi kang excited paggawain ng Panginoon. Amen, yung alam mong 7:50 ang gawain, pero alas 7 pa lang nandito ka na. Tawag doon, earnestness. Yung sobrang mong excited, akala mo Sunday na kahapon, pero Saturday pa lang pala. Pumunta ka na ng church. Tawag doon, earnestness. Meron naman po, nawala ng earnestness. Akala niya Monday ngayon, hindi pumasok. hindi nag-church. Sabi ng Bible pati yung passion mo sa Diyos, nag-i-improve din eh. At sabi ng Bible, pati yung pag-ibig mo sa church, nag-i-improve din. Diba? Ulitin ko lang ito ayusin ko nag-i-improve sa pananampalataya, paghahalita, sa kaalaman, yung passion mo lumalago rin, at yung pag-ibig mo sa kapwa mo. Pero sabi ng Bible, see that you also excel in this grace of giving. Pati pala daw sa pagbibigay, dapat mag-excel din. Ay, wala na po akong kausap, mga kapatid. May kausap po ba akong mga generous? O mga clingy? Alam niyo po yung clingy? Stingy pala. Di ba pala? Stingy. Alam mo yung stingy? Katunog po kasi. Alam niyo po yung stingy? Stingy po tawag ko rin eh. Stingy, bahala po kayo. Okay? Alam niyo po yung stingy? Alam niyo po? Pakitadong niyo po sa akin kung ano. Curry point. Alam niyo yung curry point? Kuripot. Sabi ng Bible, magaling ka mananampalataya eh. Magaling ka magsalita. Marami ka ng alam. Pati excitement mo sa Diyos, dumadagdag din eh. Diba? Tapos, sabi ng Bible, pati yung care mo sa kapatiran, lumalago rin eh. Pero, ang bilin pala ng Bible, pati pala sa pagbibigay, dapat lumalago rin tayo. Amen? Bakit? Patunayan ko po sa inyo mamaya, ano ba ang giving? Ito ba'y obligation o may ginagawa ang Diyos? Hindi niyo po ito This series, we will learn, number 1, to develop a heart of gratitude for all that God has done. Sa Tagalog po, ang series pong ito ay patungkol saan? I-develop sa atin ang pusong mapagpasalamat sa Diyos na may ginawa sa iyo sa lahat ng bagay. Tanungin ko nga po, may ginagawa ba ang Diyos sa buhay mo? Kumakain ka ba araw-araw? Meron ka bang bagong damit? Ikaw ba'y binibigyan ng ulam ng kapitbahay mo? Ikaw ba nagawa ng kabutihan ng ibang tao? Lahat daw ng yan, ang binibuild niyan is the heart of gratitude. Yung tipo bang naranasan niyo po ba ito sa trabaho niyo? Ikaw ang gagawa, pero dahil parang hindi mo kaya, may tumulong sa'yo. Tawag doon, ang series pong The Grace of Giving is to develop the heart of gratitude sa lahat ng bagay ng ginawa ng Diyos sa buhay natin. Alam ko po, may ginawa ang Diyos sa buhay mo. Ang i-build po ng series pong ito ay maging mapagpasalamat sa Diyos. Ay, nako. Napakahina po parang hindi kayo nagpapasalamat sa Diyos. Number 2, to trust God more deeply as our provider and sustainer. Ang layunin po ng series pong ito, matutunan man magtiwala ng mas malalim. Na ang Diyos nagpo-provide sa mga panahong walang-wala kang makapitan, at mga panahong wala sa iyong makaalala.
Pag sinabing sustainer, kahit nasaan ka, ang Diyos, hinahabol ka ng biyaya ng Panginoon. Amen? Napasin niyo ba yun? Kahit pumunta ka ng Puerto, pumunta ka ng Coron, pumunta ka ng Manila, nasa iyo ang pabor ng Diyos. Tawag doon, ang Diyos, sinusustain ka. Wala sa lugar. Ang series po ito, ang layunin nito is magtiwala ka sa Diyos ng mas malalim. Tanungin ko nga po kayo, may pangangailangan po ba kayo mga kapatid? Diba? Tanungin po kayo. Isa pa pong tanong, ang pangangailangan mo po ba ngayon mas malaki po kaysa nung nakaraan? Ay, wala po atang makakausap po mga sa lugar pong ito. Ulitin ko lang ulit. Ang pangangailangan mo ba ngayon ay mas malaki kaysa nung nakaraang taon? Isa pa, ang problema mo ba ngayon mas malaki nung nakaraang taon? Ibig sabihin po, yung tiwala mo noon, hindi nagagana ngayon. Kasi mas malaki na eh. Kaya ang gagawin, masiris pong ito, tuturuan tayo, mas magtiwala pa sa Diyos. Nang mas malalim na siya, kita niya pangangailangan mo at alam niya ang bawat needs at wants mo. Number 3, ito po, ang series pong ito is to grow generosity and becoming blessing to other. Ang dinidevelop po ng preaching pong ito at preaching series pong ito, ano po, maging mapagbigay. Lumago ang pagbibigay mo sa Panginoon at sa ibang tao. At ano pa, and become a blessing to other. Maging pagpapala po sa ibang tao. Tanong po, pagpapala ka po ba sa ibang tao? O sumpa ka po sa kapitbahay po ninyo? Pag ikaw ba, pag ako ba nag-survey, halimbawa ako si Ding Dong Dantes. Nag-survey ako ng isang daang tao. Alam po ako family feud po ngayon. Ako po yung nag-survey ng isang daang tao, tinanong ko mga kapitbahay mo, ano bang masasabi niya sa'yo? Number 1, mabait. 2, mapagbigay. Ano bang sasabihin siya ng kapitbahay mo? Kaya ang series mo ito, lumago ang pagiging generous. And becoming blessing to other. Maging pagpapala sa ibang tao. Kaya ang buhay mo, ang buhay ko, hindi lang sapat na pagpalain ka, kundi maging, nag-amen sa akin. Ulitin ko lang ulit. Kaya ang buhay mo, ang buhay ko, ang buhay nating lahat, hindi lang pala sapat na pinagpapala ka ng Diyos. Ang katuparan pala ng salita ng Diyos ay maging pagpapala ka rin sa ibang tao. Amen. Ito pa, sabi ng Bible, number 4, 5 bagay po ito. Number 4, kung nababasa niyo po ba? So may mga malaki pong paningin, malaki pong paningin, di ba malaki ang mata? Pakibasa nga po, 1, 2, 3, basa. Pang-apat, mataas na level to align our lives with God's kingdom purposes by faithfully stewarding what He has entrusted us. Ibig sabihin po, ang series po ito ay ang purpose nito ay maging faithful ka sa bawat ipinagkakatiwala sa iyo ng Diyos. Amen. Alam ko po may mga pinagkakatiwala sa iyo ng Diyos. Ang gusto ng Diyos ay maging good steward ka, maging mabuting ano bang steward po sa Tagalog? Mabuting tagapangalaga, mabuting katiwala. Ang tanong, mabuting katiwala ka ba? Amen? Sample, kung mabuting katiwala, pag wala ang boss mo, nagkatrabaho ka pa ba ng maayos? Sa mga estudyante, pag wala ba ang teacher mo, kumukopya ka ba? Minsan. Hindi mo, minsan pa, no? Minsan, it depends. Pag mahirap talaga ang sagot, it depends. It depends. Umaming ka na lang. No? Ulitin ko lang ito, ang series pong ito is to align our lives with God's kingdom purpose. Ang purpose ng Diyos, ikaw ay pinagpala para maging pagpapala po sa ibang tao sa bawat ipinagkakatiwala sa iyo ng Diyos. Ay, wala po nag-amen. Ulitin ko lang ulit. May pagkakatiwala sa iyo ang Diyos. Mas malaki, mas maganda, mas maayos. Ang kailangan lang, maayos ang puso mo bilang mabuting katiwala po ng Panginoon. Number 5 at panghuli. At mag-closing prayer na po ako. Joke lang po kasi naatok po. Number 5, to experience the joy and freedom of giving as worship rather than a duty. Ibig sabihin po pala, ang dinedevelop ng preaching series pong ito, na ang iyong pagbibigay, hindi siya duty, kundi act of worship. Yan pala ang pera mo, ang binibigay mo ay pagsamba pala sa Diyos. Kaya ibig sabihin pala, kapag nagbibigay ka, it is an act of worship.
pagsamba pala ang ginagawa mo sa Diyos. Mailaman niyo po mamaya. Kaya ating topic, ating unang topic for today, sa buwan ng month ng June, is the heart of grace-filled giver. Ang puso ng mga taong may biyaya ng Diyos sa pagbibigay. Amen? Napapansin niyo po, no? Naging mabait ka lang naman, alam mo kung bakit? Kasi may naging mabuti sa buhay mo eh. Kaya ka tumulong, kasi may mga taong tumulong din sa'yo. Kaya po ibig sabihin yan, naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos, kaya isinishare mo rin sa ibang tao. Amen? Tinan niyo po ito mga kanila, papasahin ko po. Ang familiar verse sa inyo, na hindi niyo pinapansin, na minsan galit kapag ginagawa mo. Ready na po ba kayo mga kapatid? Pakibasa po. 1, 2, 3, basa! Oh, naintindihan niyo po, binasa po na niyo po. Ulitin ko lang ito, sa 2 Corinthians 9, beginning verse 7, marami pong mga Christian po nagtatalo-talo po patungkol po sa verse pong ito. Akala nila ito po'y patungkol po sa tithes, pero hindi po, ito patungkol po sa offering. Ang tithes po yung nakatutok po sa Malakay chapter 3 verse 10, pero 2 Corinthians 9 verse 7 nakatutok po sa offering, kaya tinawag siyang tithes and offering. Tingnan niyo po ito ha, sabi ng Bible, each of you should give what you have decided in your heart to give. Yung ginagawa mo pala, labas po doon sa tithes mo, tawag doon offering. Yung pinasya ng iyong puso. Oh, okay ha? Sabi ng Bible, a heart to give, not reluctantly, hindi napipilitan, or under compulsion. Alam niyo po ba yung compulsion? Yung tumitirik po yung mata. Ay, compulsion po yan. Sorry po, compulsion po pala yan, ha? Masyado po kasi seryoso. Yung compulsion po, ay di sa pilitan, kusang loob. At sabi ng Bible, for God's love, a cheerful giver. Mahal ng Diyos ang mga taong nagbibigay ng cheerful o ng masaya. Alam niyo na ha? Kasi pag magbibigay ka ng ulam, ngumiti ka naman. Ay, tao po. Ito na po ang inyong Amen? Nagbigay ka ng pagkain. Star, sis, brother, bigay ko nga pala sa'yo. Ito, ngiti ka naman. Kasabi ng Bible, for God loves a cheerful giver. Masaya siya at mahal niya at gustong-gusto niya pag nagbibigay ka ng masaya. Nasubukan niyo na po ba ito? Nanlibre ka nga, nakasimangot ka naman. Nag-usapan kayo, sige, namasahe kayo, yung isa hindi bumunot, kaya ang ginawa mo, nabunuhan mo na lang. Pero nakasimangot ka. Ikaw na nga niyaya, ikaw pag gumastos, no? Mahirap po siguro yung ganun, no? Yung, may na-experience mo booking ganito, may in-invite ka sa salo-salo, o sa isang restaurant, yung in-invite mo, mas marami pang in-order sa'yo. Tapos ikaw, halos tubig na lang ang pondo mo para sa pera mo. Mga kapatid ko to, tayo nga po kayo, mga kapatid. Tayo po kayo. Yan. Upo po kayo. Ay, siya pa po, tayo pa po kayo, mga kapatid. Yan. At upo pa po kayo, mga kapatid. Palakpakan po natin ng Diyos sa buhay. Diba? May naantok po kayo eh. For God loves a cheerful. Alam mo na ha, sa bawat pagbibigay na ginagawa mo, maging masaya ka sa ginagawa. Bakit? Gusto ng Diyos pag masaya ka nagbibigay. Alam mo na, pag nagbigay ka ng ulam na kasi mangot ka, kulang pa to. Bakit ba naman kasi binigay ko pa to? Kulang ko na to. Alam mo na ha? Ito, bigyan ka po idea. Sabi ng Bible, ito, God is not primarily concerned in the amount we give. No? Ang Diyos daw, hindi siya concerned lang doon sa binibigay mo, amount, yung laki ng binibigay mo. At sabi ng Bible, but with the condition of your hearts when we give. Sa Tagalog po, ang Diyos hindi siya concern lang, hindi niya primary concern ang binibigay mo kung malaki ba o maliit. Ang concern niya kung masaya ka ba habang binibigay mo. Tanong, meron po ba kayong point na ganito? May tithes ka, pero pag binigay mo, alam mo maapektuhan yung buong budget mo eh. Masaya mo pa rin kaya ibibigay sa Diyos?
pag lumapit ka pa kaya sa harapan, ikaw ba'y nakangiti pa rin? Meron ba kayo ito minsan? Magbibigay kayo ng offering nyo, Lord, nag-iisip ka pa eh. Tinawag na kayo ng announcer, no? Ito pa, masaya po kayo magbigay sa Panginoon, pero ikaw naglalaro sa isip mo, ano ba? Pag binigay ko to, kaya ang tagal mo minsan eh, nagpapahuli ka eh. Ano, bibigay ko ba to? O ano, kasi, paano yung bayarin ko bukas? Diba? Diba may gano'n ka? Paano binigay ko to? Wala akong pambayad. Paano kayo to? Pag binigay ko to, wala na akong pang foundation ko. Sayang. O, di ba? May gano'n kayo, di ba? Sabi ng Diyos, hindi siya concern doon sa binibigay mo kung gaano kalaki. Ang concern ng Diyos, kung masaya ka pa rin ba habang binibigay mo? Kasi pag sambang ginagawa mo. Amen? Yung panlilibre mo pala, nakabutihan sa ibang tao, sabi ng Bible, it's an act of worship. Nagbibigay ka ng ulam, iyan pala'y puri ng pagsamba sa Diyos. Kaya wag mong maliliitin ang pagbibigay. Kasi pagsamba pala sa Diyos ang ginagawa mo. So ulitin ko lang ulit Sabi ng Bible, giving is often viewed as an obligation, a duty, or a simply financial transaction. Akala ng pagbibigay, pag may pera lang. Pero sabi ng Bible, however, in God's kingdom, giving is an act of worship that flows from a heart transformed by His grace. Kaya ka lang na nagbibigay kasi binago ka ng Diyos eh. May kausap pa ba mga kapatid? Masyado po kayo mga tahimik mga kapatid. Ulitin ko lang ulit, ang pagbibigay, it is not all about financial transaction. Sabi ng Bible, sa kaharian daw ng Diyos, ang pagbibigay ay uri ng pagsamba. Alam mo na ha? Huwag mo mamalitin ang pagbibigay na ginagawa mo. Act of worship pala yan. Bibigyan ko po kayo ng verse mamaya na patunay na ang pagsamba mo, ang pagbibigay mo'y pagsamba. Pakibasa po ito. 1, 2, 3, basa. Alam mo na ha? Pag maibibigay ka, sorry po no, pag maibibigay ka pala, hindi niya tinitingnan kung ano yung hawak mo, kundi ano yung laman ng puso mo. Amen? Ibibigay ko ba to? O hindi? Ibibigay ko ba to? Pero sayang talaga, Diyos eh. Tandaan niyo po ito ha, huwag kang manghihinayang sa mga bagay na ibinibigay mo para sa Diyos. Kaya nga sabi ko sa iyo, di ba, pag mag-worship ka, sampahin mo talaga si Lord. Kasi yung pagsamba mo, katumbas pala niyan yung bawat binibigay mo. Amen? Kaya huwag kang magre-reserve. Pag sinabi ng worship, sumamba, sumamba! Tignan niyo po ito ha. Sabi ng Bible, the grace of giving begins when we understand how much God has already given to us through Jesus Christ. Ang grace of giving daw po, nagsisimula kapag naintindihan mo. Na ano? Na ang Diyos may binigay muna bago ka nagbigay. Na bago binigay ang buhay mo sa Diyos, ibinigay niya muna ang buhay niya para sa'yo. Na ikaw, nung nagkasala ka, ibinigay mo ang kasalanan, pero ibinigay niya buhay niya para sa'yo. Kaya ano bang kulang sa atin? Ang kulang sa atin, pag-intindi. Na ang Diyos, sobrang bait sa buhay mo. Alam mo kung bakit? Maraming namamatay araw-araw, pero ikaw alam mong makulit ka, buhay ka pa rin. Hindi dahil sa masamang damo ka, kundi dahil mabuti lang po talaga ang Diyos. Tanungin mo nga katabi mo, masamang damo ka ba? Amen. Kaya ka buhay, hindi dahil masama kang damo. Buhay ka dahil mabuti ang Diyos, namatay siya para sa'yo, at siya'y may nakahandang walang hanggang buhay pagdating mo sa langit. Kaya tiniya po ito number 1 point. 4 na bagay po ito. Sabi ng Bible, number 1, a grace-filled giving begins with gratitude. Ang mapagbigay daw pong puso na puno ng biyaya, siya nagsisimula sa pagpapasalamat. Amen? Kaya pag gising mo ng umaga, huwag pa na reklamo, magpasalamat. Marami nagre-reklamo, ano ba itong trabaho ka na ito? Alam mo, maraming tao nangangailangan ng trabaho. Amen? Meron pa nga eh. Di ba? Marami nangangailangan ng motor, pero ikaw ang motor mo, tinatadyakan mo na. Kasi pastor, yung motor ko, Nissan eh. Nissan umaandar, Nissan... Amen? Matatak na, pastor ako, meron akong
meron ko sa akin, May Bitecleta. Maraming tao no ganyan, no? Ang dami mong reklamo, pero sa bawat nirereklamo mo, ba't napatawa kita sa napaka-corny kong joke, no? Itong misis ka po. Misa ko lang mapatawa to, eh. No? Ulitin ko lang ulit. Ang Diyos, maraming tao po, ang daming reklamo. Pero maraming tao yung nirereklamo mo, yun ang kailangan nila. Nagrereklamo siya paulit-ulit na damit. Pero alam mo, maraming tao walang damit. Yung nirereklamo mo, kailangan ng ibang tao po yan. Kaya number 1, grace-filled giving begins with gratitude. Maging mapagpasalamat. Oh, amen. Maraming tao, ano ba itong church na to? Init. Maraming ang tao sa puno lang eh. Sa puno lang nag-church eh. Kala mo sila mga kapre. Ano? Nakalo sa puno. Maraming tao ganon. Di ba may pinasa nga po kasi sa group chat natin, pero mo, walang bubong yung church. Sumasamba pa rin. Kaya, ang biyaya ng pagbibigay daw po, para mapuspos ka ng biyaya ng pagbibigay, sabi ng Bible, magsimula mo na sa pagpapasalamat. Tignan niyo po ito, sabi ng 2 Corinthians 8 verse 9, "For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake, He became poor." Okay sabi ng Bible ito, ang biyaya ng Diyos na through Jesus Christ, na bagamat siya'y mayaman, siya'y naghirap para sa iyo. Bakit sabi ng Bible? So that through His poverty, you might become rich. Tiniis niyang hirap, tiniis niyang kahirapan para yumamang ka sa biyaya ng Panginoon. Kaya alam mo na bago ka may ibigay, may binigay muna ang Diyos sa'yo. Ibig sabihin po, ano ba yung lesson dito? We give because God first gave to us. Diba sa nakaraan ng February, sabi natin, inibig natin ang Panginoon dahil una niya tayong inibig. Ngayon naman po, tayo naman nagbibigay dahil una siyang nagbigay sa atin. Amen? Kaya alam mo na sa bawat meron ka, matuto kang magpasalamat. Nagsisimula yan sa gratitude, sa heart of gratitude. Wag puro reklamo. Amen. Amen. Sabihin mo, wag kang puro reklamo. Pastor, puro tuyo na lang ulam ko. Alam niyo ba kami gusto namin ng tuyo? Kasi kami puro pork. Diba, bisa nagreklamo tayo, ano po ito ulam ko? Pork na lang palagi. Nangangapal na yung bato ko. Hindi mo alam, gusto rin namin ng pork. Maging mapagpasalamat. Amen? We give because God first gave to us. Magbigay ka dahil unang nagbigay ang Diyos. Eto pa, 3 bagay po ito. Gratitude is the foundation of generosity. Kapag marunong ka na magpasalamat, iyan pala'y pundasyon ng maging mapagbigay. Introduction pa lang po ako mga kapatid Kaya ulitin ko lang po ulit. Maging mapagpasalamat, wag puro reklamo. Hawakan mo nga sa balikat ng iyong katabi. Huwag kang puro reklamo. Magpasalamat ka naman. Okay? So po, hanap pa ng kausap. Tiyakin niyo po ang katabi niyo po'y gising. Mukhang napuyat po kayo kagabi. Hindi ko alam kung anong pinanood niyo. Kung MMK, MPK, o nanood ka ng pelikula. Ulitin ko lang ito. Gratitude is the foundation of generosity. Ang pagpapasalamat daw po na puso, ang pundasyon ng pagiging mapagbigay na puso rin. Pangatlong bagay, a thankful heart becomes a giving heart. Kapag meron ka mapagpasalamat na puso, nagiging mapagbigay na puso rin po yan. Amen? Kaya bihira na lang po, mabait po ngayon. Amen? Alam niyo po, kaya sabi ng Bible, di ba, sabi ko kasi yung nakaraan taon, sa Book of New Testament, maraming pulubi marami pong pulubi sa labas ng church. Alam niyo po, i-remind ko po, alam niyo po kung bakit, alam niyo po sa akin kung bakit. Kasi po ang mga pulubi noon, naniniwala na mabait ang mga nag-church. Kaya pag sila nasa labas ng church, yung mga pulubi noon sa New Testament, kasi umaasa sila, yung mga nag-church, pag nagsirinang bibigyan sila. Kasi naniniwala sila, ang mga born again, mga tiga-kiwit, mababait. Pagbigay. Because a person who has experienced God's grace cannot help but respond with generosity. Ibig sabihin, nagbibigay ka kasi naintindihan mo, ang Diyos napakabait naman sa buhay ko. Pag kailangan ko, may dumarating.
No? Dati, di ba dati, nung hindi mo nakalasunod, ang hirap ng biyaya ng Diyos. Pero sa panahong ito, no, pag may pangangailangan ka, dumarating. Bakit? Di ba sabi ko nga sa iyo? Kasi may ibinigay ka eh. Walang darating kung wala kang binibigay. At ayaw niyo pong marinig yung proseso po na. Ulitin ka lang ulit. Kaya ka nagbibigay, kaya ka hindi lang para may matanggap. Kundi dahil nagpapasalamat ka, Lord, ang buti mo naman sa buhay ko. No? Ano ko namamatay? Daming tao may sakit, pero ako malakas na malakas. Minsan nga, nag-pray ka na, sana magkasakit ako para maka-absent ako sa work ko. Pero hindi, kaya pa rin nagkasakit. Napakabuti ng Diyos sa buhay mo. Kaya a thankful heart becomes a giving heart. Number 2, malapit na ako magtapos mo, number 2 na ako agad. Number 2, grace-filled giving is a cheerful giving. Para na mapuno ng biyaya ng Diyos, ito po, kailangan maging cheerful, maging masaya habang nagbibigay. Mamaya, testingin nyo mamaya, pag nagbibigay kayo, maging masaya. Subukan nyo, tumawa kaya. Tumawa naman po kayo habang nagbibigay po kayo. Mag-smile. Diba napansin nyo po, no? Ito nga po, no? Experience ko po sa Jollibee. Sa Jollibee sa Manila. Ako, wala akong pera, pumasok lang ako. Sabi sa akin, no? Welcome to Jollibee. Hindi alam, umihi lang ako. Tapos, pagkatapos umibas ako, sabi na, thank you for coming, come again. Amen? Mapagbigay. Maging masaya. Amen? Wala kasi niyan dito eh. Sa amin kasi sa New Zealand, ganyan po kami. Doon malamig sa amin, hindi ako sanay sa init po sa Pilipinas eh. Kaya ulitin ko lang ulit, cheerful giving. Maging masaya ba nagbibigay? Alam mo, ang tawag dito, ang tao lang naman masama ang loob habang nagbibigay. Alam niyo po kung sino? Mga kuripot. Isa pa to ha. Real talk. Yung mga nagreklamo lang naman sa tithes, alam mo kung sino? Yung mga hindi nagta-tithes. Bakit yung nagta-tithes naman, hindi na magreklamo? Diba? Diba? Reklamo ka lang, nagta-tithes ka ba? Yung mga nagta-tithes, hindi nagreklamo eh. Ikaw pang hindi nagta-tithes. Awit. Kaya, maging masaya bang nagbibigay? Amen? Ipakita mo naman sa mga taong bibigyan mo na ulam ng mga kabutihan na gagawin mo na masaya kang ibinibigay mo sa kanila. Hindi yung ganito, no? May binigay kang damit. Ito, sa'yo na yan. Maliit na kasi sa akin eh. Lumaki kasi ako. Ayan. Kaya napasin nyo, kaya pala sa buhay, hindi lang pala basta tanggap lang ng tanggap, kundi nagbibigay din talaga dapat pala tayo. Alam mo, kaya ito sabi ng Bible, ulitin ko lang ulit, each of you should give what you have decided to your heart to give reluctantly or not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Gusto niya pag nagbibigay ka ng masaya. Amen. Alam mo na. Amen. Kaya ang mga anak ng Diyos, masayahin. Amen. Tingnan nyo nga po yung katiba ko masayahin. Umaga pa lang bad trip na. Tingnan ba kayong tao, umaga pa lang bad trip na? Kulang sa kape. Amen. May kailan po kayo ganyan? Pagkakisig pa lang, bakit meron ganyan dito? Ang sungit. Amen. May kausap pa po ako mga kapatid. Ano ba matutunan ito? Sabi ng Bible, God does not want reluctant giving. Ayun yung napipilitan. Kasi, pag napipilitan ka lang sa ginagawa, wala palang bumabalik. Amen? Kaya napasin mo, may mga bagay kang ibinigay, pero masama ang loob mo, hindi pumalik sa iyo yung kabutihan na ginawa mo. Pero binigay mo ng masaya, bumabalik din. Kaya pala sabi ng Bible, gusto niya pala, pag masaya ka, nagbibigay. Ayun napipilit. Sabi ng Bible, God does not want pressured giving. Ano ba ito? Nanginginig ka, paano ba ito? Bibigay ko ba o hindi? Bigay ko ba o hindi? Sample po, no? Sa may pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, napansin niyo po, kapag hindi mo na-practice sa maliit, mamumroblema kapag lumaki na. Napansin niyo po, sabi mo dati, magkapera lang ako, bibigay ko yun para sa Diyos. Dapat habang wala pa,
pinapractice mo na. Di ba, kami nga mga nag-gym eh. No? Siyempre ito nag-gym, magsabi ng mga nag-gym. Ay, wala akong classmate dito. No? Kami nga mga nag-gym eh. Mga nag-gym. Hindi kami sinanay agad sa mabigat eh. Kaya, nag-gym ka ba, Kaya? Nag-gym ka? Tinigil mo na, no? Kasi kalokohan lang pala yun. Ha? Di ba sabi ko nga sa inyo, may isang pastor malusog. Nag-jogging araw-araw. Namatay. Kaya lesson learned, huwag na mag-jogging. Di ba? Kami nga mga nag-gym eh. Kami nga mga nag-gym, hindi kami, kasi mabibigla ka. Kaya habang maliit pa, maging mabuting katiwala ng Diyos. Kaya ka pressure, hindi mo na practice. Amen? Kaya ka nakasimangot pag ikaw ay nung sobra ulam mo, pwede pa ito mamaya. Tatapasin mo yung mga hindi mo binigay, hindi mo rin naman kinain eh. Amen? Ayaw ng Diyos ng pressured giving. Kaya ako natutuwa po sa first, nagpapasalamat po ako sa inyo. Pag nag-harvest kayo, binibigyan niyo ako. Pangalawa, pag nagkatay kayo ng baboy, binibigyan niyo ako ng karning baboy. Iba pa nga, nakaluto na. Sabi ko, okay ito ah. Parehas maganda. Kaya wag ka mape-pressure pag nagbibigay ka. Ano ba, pag binigay ko to, gusto niya ba to pag binigay? Hindi, mahalaga masaya ka. Hindi mahalaga kung masaya yung bibigyan mo. Ang mahalaga, masaya kang nagbibigay. Because God delights in cheerful and willing givers. Gusto ng Diyos, pag masaya ka, at laging gusto mo yung ginagawa mo para sa Panginoon. Sa magsabi po na amen ng mga estudyante. Magsimula ka sa pagiging estudyante. Maging faithful na sa Lord. Kasi pag nagkatrabaho ka, magkakaproblema ka. Pinapractice po kasi ang giving. Ang pagiging generous na puso. Pinapractice po yan. Hindi automatic na mapagbigay ka kaagad. Di ba lahat tayo nagsimula sa wag muna. Pero ang kulang pala sa'yo, hindi character eh, hindi asal eh. Kulang ka sa practice. Amen? Kaya when we truly understand God's good, pag daw naintindihan mo ang kabutihan ng Diyos, giving becomes a joy rather than a burden. Na, totoo no? Kaya nga di ba minsan pag sumasamba ka, ang bigat ng kamay mo eh. Banal na apoy ng Diyos. Saan yung apoy? Para kayo ikaw ay nandito. Saan siya? Di ba ang bigat? Kasi nga ang giving, act of worship din. Kaya di ba minsan naiintindihan ka tayo, parang ang bigat magbigay. Kasi nga, mabigat talaga to. Sabi nga ng Bible, ang giving is a burden. Pero sabi ng Bible, pag naintindihan mo daw kung gaano kabuti ang Diyos, ang pagbibigay ay magiging kagalakan rather than kabigatan. Di ba? Di ba, minsan napapansin mo, pag ikaw, nasa church, tuwan-tuwa ka na, natataas mo na kamay mo eh. Kasi pag sinabing worship, worship! Ganun din po, kaya nga sabi ng Bible, magaling ka sumamba, magaling ka kumanta, mabait ka, matalino ka, magaling ka manampalataya. Sabi ng Bible, dapat daw, sa area ng giving, mag-excel din tayo pare-parehas. Because, number 3, eto na po yan, grace-filled giving is worship. Pagsamba ginagawa mo. Best. Pagsamba ginagawa mo, best. Ewan ko po sa online kung medyo singaw yung best ko, ha? Kapikin mo nga katayo mo, sabi mo sa pagsamba yung ginagawa mo. Di ba? Subukan mo. Lord, bago ko ito ibigay, Panginoon, sa kapitbahay ko. Lord, para sa ito, Panginoon. Di ba? Kaya ka, tanda mo ito, ha? Kaya ka naging mabuti, hindi para maligtas. Naligtas ka, kaya ka nagiging mabuti. Kaya nga sabi ng Bible, ang effort mo, ang kabutihan mo, hindi kayang makapagligtas ng kaluluwa mo. Kundi ang Diyos, si Jesucristo mismo. Kaya ka gumagawa ng kabutihan dahil naligtas ka at biniyayaan ka ng Diyos. Kaya grace-filled giving is a worship. Pagsamba ginagawa mo, friend. Sabi mo, pare. Sabi mo sa kanya, pagsamba yung ginagawa mo.
Amen? Hindi yung, lalo sa mga nag-offering. Minsan yung kapatid na yung offering mo eh. Amen? Pagsamba ginagawa mo. Yun ang ating misconception. Na akala mo, pera lang yan. Pero hindi mo alam, worship pala ginagawa mo. Kaya pala nagtataka ka, kung pera lang yan, walang babalik eh. Pero dahil inalay mo na may pagsamba, dahil pagsamba, sabi ng Bible, yung worship na ginagawa mo through giving, bumabalik din. Tinan niya po ito ha. Bigyan ko kayo ng verse na katunayan na ang tawag dito, ang pagbibigay mo ay pagsamba. Sabi ng Proverbs chapter 3, beginning verse 9. Sabi ng Bible, honor the Lord with your health, with your wealth, with the first fruits of your crops. Parangalan mo daw ang Diyos. Saan? Sa iyong mga kayamanan. With the first fruits of all your crops. Honoring means worshiping. Alam mo na hindi pera-pera yan. Kasi kung pera-pera yan, may bago na akong motor. Dahil na po sa mga breaks ko, si CF, BC, Victory, kung pera-pera lang yan, may mga sports car na kami, yung red. Kaso hindi. Mitsubishi lang, Mitsubishi. Kaya, di ba alam niyo na, tulad niya, ang pagbibigay is honoring, pagsamba. Na-enlighten po ba? Natututo po ba kayo mga kapatid? Na pagbibigay na ginagawa, hindi basta hinuhulog lang, kundi pagsamba pala yan sa Diyos. Ibig sabihin po, giving is an act of honor. Na Lord, Panginoon, itong akin ay para sa iyo. Pinaparangalan ko ang pangalan mo. Itong trabaho ko, O Diyos, magbibigay ako dahil mahal kita, dahil ikaw ay dakila. Pangalawa, giving acknowledges God's ownership. Kaya ka nagbibigay kasi sinasabi mo, Lord, ikaw ang may-ari. Ay steward lang ako, ikaw pa rin ang may-ari. Kung lumalaki man ang finances ko, katiwala lang ako, pero ikaw pa rin ang may-ari. Ang pamilya mo, hindi ikaw may-ari, ang Diyos ang may-ari, katiwala lang tayo. Kaya ingatan po natin ang bawat pamilya po natin. Amen po ba? Amen po ba? Kaya ka nagbibigay, no? Kaya, Lord, Panginoon, ikaw ang may-ari, ako'y katiwala lamang. Isa pa, giving, demonstrate our trust in Him. Pag nagbibigay ka, ibig sabihin, sinasabi mo lang, Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo. Alam ko po, may mga senaryo kayo ng buhay ninyo na magaan yung pera eh. Magaan yung binibigay. Kaya mo nabibigay ng mabilis kasi magaan. Pero may time at maraming time ng buhay mo, ang bigat ibigay. Pero sabi ng Bible, ang pagbigay, it demonstrate ang pagtitiwala mo sa Diyos. At napatunayan mo naman, pag may mga pangangailangan ka, nagpo-provide si Lord. Na Lord, Panginoon, hindi ko alam ang mangyayari, pero alam mo ang araw ng bukas. Kaya pala sabi ng Diyos, ang problemahin mo lang yung araw ngayon. Kasi bukas problema ka. Alam na ng Diyos sa mangyayari sa araw ng bukas. Kaya sabihin mo nga sa iyo, pag mo munang problemahin yung araw ng bukas. Nasa isip mo, baka malate ako bukas. Bakit ka malilate? Sabi nga ng Bible, problemahin mo muna ang araw na ito. Kaya ka-stress, ako nga po, di ba napansin niyo po, may isa pong influencer sa Facebook na kumpare ko kumpare. Si Sir Gavin. Sa Sir Gavin, alam mo sabi, pinag-aralan ko po yung, binasa ko yung article, kaya pa siya sinugod sa ospital, nanginginig yung katawan niya, kasi yung batok niya parang masakit, kasi pala, ang dahilan pala, ito, nagwo-worry siya sa hinaharap. Ang laki ng pera niya. Mayaman na yun namumroblema pa. Kaya pala sabi ng Diyos, anak, ang problemahin mo lang yung araw na ito. Ako na sa araw ng bukas. May stress ka talaga. Amen? May stress ka talaga. Ako nga, sabi ko, Panginoon, mag-aaral na to sila, Sedit sa Meshach, 150 pa naman to. Isa, 300, sabi ko. 300 araw-araw. Usap-usapan lang namin yun, Sabi ko, Lord, kaya pa, sabi ng Panginoon, problemahin mo lang yung ngayon. Problemahin mo lang ngayon. Kaya ka nga nagbibigay, kaya ang susi pala sa worrying, sa pag-iisip mo sa hinaharap, bigay mo talaga puso mo sa Diyos. Siya ang bahala. Bakit? Ibig sabihin, every offering is an opportunity to worship God. Alam mo na, Kaya sayang. Ang sayang, hindi kapag nagbigay ka.
Ang sayang kapag pinalampas mo. Amen? Nasa buhay niyo na po ba ito? May mga tao na dapat kang tulungan, pero dahil nag-isip ka, kinulang siya. At sinabi mo, dapat pala binigay ko na lang. Kung alam ko lang dapat binigay ko na lang. Kaya every offering is an opportunity to worship God. Kaya ulitin ko lang ito, ang pagsamba, hindi lang pagtaas ng kamay. Kundi sa area ng pagbibigay, it's an act of worship. Kaya pag may offering time, opportunity para sumamba sa Panginoon. Amen? 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 May sumasang-ayon pa ba sa akin, mga kapatid? Na ikaw, hindi ka lang basta dapat giver ka rin. Amen? Hawakan mo ka sa ulo katabi mo. Ilay hands mo. Sabi mo, in Jesus' name. Amen? Diba sabi ko nga sa inyo, dami mong ulam. 2 lang kayo. May 2 kilo kang pork, 2 kilong chicken. Ano kayo, tig 1 kilo? Anong gagawin mo dyan? Wala ka namang ref. Nakagaya namin, may ref. Panis ha, may ref kami ha. Diba? Pumapanis yan. Mayabang no? May kayabangan din po ko minsan, no? Diba? Wala ka namang ref. Capital R-E-F, ref. Wala ka namang ref. Anong gagawin mo dyan? Napapanis lang Kaya di ba sabi ko sa iyo, yung condition ng puso mo, pag nagbibigay ka, alam mo, napakabuti mo, pag yung pagkaluto mo pala, nagbigay ka na kaagad, napakabuti mo, napaka-good job yan. Sabi mo sa mga, good job ka dyan. Ay, wala nang, sabi sa mga, good job ka yan, good job ka. Yung, ano pa lang, niluto mo pala, ito, tabi mo na to sa kapitbahay mo, kahit masama ugali niyan, bigyan mo pa rin. Napaka-good job mo dyan. Pero di ba may senaryo ka na ng buhay mo, bago mo ibigay mo, papanis na. Alam mo, hindi ko alam kung mabuti ka. Hindi ko alam kung mabait ka o ano. Hindi ko alam. Ano bang tamang word sa mga ganyan, no? Yung, uy, mapapanis na yan, uy, bigay mo na yan. Napakabait niya, mga kapatid. Sobrang niyang bait. Diba sabi ng Bible, honor the Lord with your wealth, with the first fruits, yung una. Ano yung lamig? Binigay mo, ay, may amoy na to. May amoy to, bigay mo na kay pastor. Pagpipray niya yan. Every offering is an opportunity to worship God. Pag may offering time, hindi pa natatapos ang pagsama mo. Hanggang sa pera mo, binibigay mo, pagsamba pa rin sa Diyos yan. Pang-apat at panghuli, ito po yan. Grace-filled giving reflects God's heart. Ang pagbigay na po na puso, ang nire-reflect niyan ang puso ng Diyos. Kaya ka mabuti dahil mabuti ang Diyos sa buhay natin. Kaya ka nagbago dahil ang bait sa iyo ng Diyos. Tingnan niyo po ito ha. Sa familiar verse sa iyo, napaka-familiar verse po ito, totoo lang po, ito na siguro ang one and only memory verse mo. John 3:16. Hanggang ngayon, tumanda ka na, John 3:16 pa rin. For God so loved the world that He gave. Amen? Kaya alam niyo na ha, ang Diyos, mahal na mahal ka, mahal na mahal ang lahat ng tao, kaya siya nagbigay. Amen? Kaya hindi ikaw ang unang nagbigay. Diyos ang nagbigay. Hindi mo pinili ang Diyos, ikaw ang pinili. Laging sila ng una, nagre-respond ka lang. Di ba napasin niyo po, pag may mga tao na gumawa sa'yo ng kabuti, anong ginagawa mo minsan? Di ba minsan, ito, nasubukan niyo po ba ito mga kapatid? Yung binigyan ka ng ulam, naghanap ka rin sa kusina mo, ano mabibigay mo? Ano ba ito, mabibigay ko? Hindi mo alam, yung kaserola niya pala, hindi mo pa nanghasole. Siya na nga nagbigay, siya pa pinakuha mo ng lalagyan. Ganyan ba kayo minsan? Di ba napasin niyo po, pag binigyan ka ng ulam, maghahanap, na may, ikaw naman, dahil Pilipino tayo, manatawas, born again pa, tapos tiga kingdom, harvest kiwit pa babait, napansin mo, maghahanap ka rin sa kusina, ano bang mabibigay ko sa kapatid ito? Taka lang, huwag ka muna umalis sis, ha? Maghahanap muna ako dito ng bibigay ko rin sa'yo. Di ba bakit? Nagre-response ka sa kabutihang ginawa sa'yo. Ganon din po ang Diyos. May ibinigay siya sa'yo, kaya nagre-response ka rin ng kabutihan. Kaya ka nagbigay, kasi una kang binigyan ng Diyos. Yan po ang grace-filled giving. Sabi ng Bible, ito, love gives. Ang pagmahal mo, nagbibigay.
Sabi nga ng tao, you can give without love, but you cannot love without giving. Sa Tagalog po, pwede kang magbigay kahit hindi ka nagmamahal. Pero hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka nagbibigay. Sabihin mo nga sa mo, I love you. Oh, may bibigay ka ba sa kanya? Puro ka, I love you. Amen. Kaya nga po sa mag-asawa, hindi lang puro, sapat na ata ako para sa'yo. Hindi. Kung mahal mo asawa mo, bigyan mo. Awit. Naku, ayaw marinig na iba yan. Magsabi nga po na amen ng mga may asawa po. Mga single na po kami. Magsabi po na amen ng mga may asawa. Kung mahal mo, bigyan mo. Anong ibibigay ko, pastor? Bahala ka kung anong bibigay mo. Sama ng loob. Love gives. Pag mahal, nagbibigay. Napansin mo, misis mo, napansin mo, misis mo, alam mo, Han, alam mo, my loves, yung buhok mo, hindi na ako sanay na itim. Pakulayan mo naman ng iba. Long hair ka, is-short hair natin. Short hair ka, ipa-long hair natin. Pag-isip naman yung bibigay mo, kasi nga, pag mahal mo, nagbibigay. Pero mo naliligaw ka, wala kang binibigay. Amen. Di ba, Dar? Ayaw mo na tumingin sa akin, nandun ka na nakatingin na. Di ba, Dar? Di ba pag nagmamahal, nagbibigay? Hindi. May crush ka na ba? May crush ka na? Gagraduate na po kasi ito. May crush ka na? Wala pa rin. Sa mga ano po na, mamaya po, dahil opening po ng classes ata tomorrow, pag-pray po natin yung mga estudyante natin, no? Kasi panahon po ngayon, tag bagyo eh. Tapos minsan ay ano pa, no? Pray natin, may sakit, may dengue. Pray po natin mamaya. Sa mga, magsabi nga po ng mga celebrant po ng June, may birthday ng June, magsabi ng amen. Ayaw na po mag-amen ng mga, kasi wala po kayong cake. Magsabi po ng amen ng magsabi po ng amen ng mga June celebrants. Magsabi po ng amen. Ang inyo po mga cake po ay sa Sunday, next Sunday na lang po. Ang dahilan po, tawag po dito, hindi lang po pera. Ganda po, yung gagawa po kasi busy. No, yun po pinakadahilan. Pangalawa na lang yung isa. Alam niyo na yun. Okay ha? Kaya love gives, ito pa, grace gives, ito po yan. God is the greatest giver. Kung mapagbigay ka, mas mapagbigay ang Diyos. Kaya, dahil worship ang ginagawang pagbibigay, tandaan niyo po ito, hindi mo kayang talunin ng Diyos sa pagbibigay. Hindi mo kaya. Kahit ibigay mo lahat, ang Diyos, ibabalik niya rin sa iyo ng 100 tupi, ng siksik, liglig at umaapaw. Kaya kung meron ka man nakitang pinakamabait at pinaka-generous, Diyos yun. Hindi ako, hindi kapitbahay mo, hindi kilala mong tao. Kaya bawat binibigay mo, pagsamba yan. Babalik ng Diyos yan sa'yo. Amen? Ito pa ha? Ito. Kaya the more we become like Christ, the more generous we become. Kapag nakikilala mo si Kristo ng mas malalim pa, sabi ng Bible, mas nagiging napagbigay ka. At wala na pong nag-amen. Gusto niya po bang makilala po si Lord? Yan po pala tandaan. Isa po sa mga sintomas, isa po sa mga senyales na nakikilala mo lang, mas nagiging generous ka. Amen? Amen? Pakibasa po. 1, 2, 3, basa. The heart of a grace-filled giver is not motivated by guilt, pressure, obligation. Ang mapagbigay daw ang puso na mapagbigay ay hindi niya motivation ng guiltiness. Alam mo yung guiltiness? Ano ba ito, Lord? Bibigay ko ba? Tawag doon guiltiness. Kasi pag sabi ni pastor, bigay ko daw eh. Tawag doon guiltiness. Hindi ako may utos na magbigay. Kahit po ako nagbibigay din. Hindi ko command. Lalo hindi ako si Kibuloy. Ako po, hindi po ako appointed. Disappointed, son of God lang po ako disappointed. Ang pagbibigay is not by guilt, pressure, or obligation. Kaya ka nagbibigay, kasi sabi ni pastor, mag-tithes daw eh. Hindi, obligation na yan. Bigay ko daw eh, obligation. Ang giving po is worship. Sabi dito, kaya
Ask yourself, am I giving out of gratitude or obligation? Nagbibigay ba ako dahil nagpapasalamat ako o dahil obligasyon na lang? Ibibigay ko ba sa kapitbahay ko dahil sabi sa Bible, pag may nampalataya ka, dapat maging mabait. Obligation po yan. O nagbibigay ka sa kapitbahay mo dahil gusto ko lang. Masaya akong ginagawa ito. Gratitude. Gusto ko lang magpasalamat sa Diyos. Ito pa, pangalawang tanong, does my giving reflect my love for God? Ang pagbibigay ko ba ay isang representasyon na na mahal ko ang Diyos? Amen? Kaya, balik ko sa number 1. Yan ba'y pagpapasalamat o obligasyon? Kasi pag obligation, hindi babalik yan. Sabi ko, hindi babalik yan. Pero pag out of gratitude, sabi ng Bible, binabalik ng Diyos yan. Kaya palang sabi sa 2 Corinthians 9 verse 7, masaya kang magbigay. Pangatlong tanong, am I becoming more like the generous God I serve? Ako ba'y naging kamukha ng Diyos na simbuti rin, napakabuting Diyos na pinaglilingkuran ko? Tingnan mo nga po ang iyong katabi kung kamukha na po ba ni Jesus Christ. Sino pong kamukha niya? Nanay niya. Sino pong kamukha na katabi mo? Okay ha? Dalawang isa na magtatapos na po ako. Kaya ulitin ko lang ulit. Am I becoming more like the generous God I serve? Kaya tatanungin mo sarili mo, Lord, ako ba'y sumasamba pa rin kaya sa'yo? Ang ginagawa ko ba ay para sa'yo pa rin? O dahil wala lang. Sinabi na ibang tao, ibigay daw, kaya ibigay. Kaya diba sabi ko sa inyo, ang sekreto ko po sa pagbibigay, hindi ako nag-iisip. Ay, wala pong kausap mga kapatid. Isa pa po, may kausap po mga kapatid? Ako po, ang sekreto pa nagbibigay, hindi na ako nag-iisip. Kapag alam ko may tinanggap ako, ihiwalay ko kaagad. Hindi na ako mag-iisip. Kasi pag nag-isip ako, babawiin ko eh. Diba? Pag sinabing giving time, tayo pa yung magbibigay sa Panginoon, takbo ka na, kasi baka magbago pa isip mo eh. Amen? Dapat pag nag-iisip ka minsan, pag tithes and offering time na, minsan umiihi ka na. Naiihi ako, pastor. Ang haba ng pila, minsan CR. Pangalawa, dapat yung pag-giving time, then nag-iisip ka, anong bubunutin ko kaya? Violet, orange, red, o ano? O lawing? O ano? Ninoy? O ano? Nag-iisip ka. Itabi mo na yung para sa Diyos, para hindi ka nag-iisip. Kasi alam mo kung bakit? Kapag nag-iisip ka pa, I tell you, sabi ng Bible, babawiin mo rin yan, hindi matutuloy yan. Kaya, am I becoming more like the generous God I serve? Ikaw ba naging kamukha ni Kristo na pinaglilingkuran mo? Kamukha ka na ba? Tingnan mo nga po kung kamukha na po ni Jesus Christ. Tingnan nyo nga po. Umaamo na po ba ang kanyang mukha? Cheerful na ba? Kasi after nito, tithes and offering na. Amen? Tingnan nga po ang mukha ng inyong katabi. Wala ka ng katabi. At panghuli, grace received should become grace release. Pakibasa nga po mga kapatid. Huwag po tingin-tingin na kung saan-saan po. No? Pakibasa po. 1, 2, 3, basa. Ang biyaya na tinanggap ay dapat biyayang ibibigay mo rin. Kaya ka binigyan para saan? Para maging pagpapala rin sa ibang tao. Amen? Kaya nga sabi sa'yo nung una pa lang, kung anong meron ka, hindi na natapos sa'yo. Kaya ka pinagpala ng Diyos, hindi natapos sa'yo. Ikaw din ay dapat maging pagpapala rin sa ibang tao. Kaya ikaw ay pinagpala para maging pagpapala sa ibang tao. Kasi bakit? Ito ang panghuli. When God's grace fills our hearts, generosity flows from our lives. Pag ang biyaya ng Diyos ay pinuno ang puso mo, ang pagiging generous, aapaw lang sa puso. Magiging normal na lang sa'yo. Parang ganito. Nasubukan niyo na po ba ito? Yung pumasok ka ng church, wala pang praise and worship, nag-worship ka na kagad sa Panginoon. Bakit? Pinuno na ng Diyos sa pagsamba puso mo eh. Kaya, pag nagsabi ang worship leader na samba tayo sa Panginoon, automatic na kaagad eh. Hindi na inuto. Tawag doon, when God's grace fill our hearts, generosity flows from our life. Ganun din po sa pagbibigay. Kapag pinuno ng Diyos ang puso mo ng biyaya, ng lahat ng bagay ito, Lord, maraming salamat. Ang generosity, nagiging normal. Amen?
Di ba napasin mo, ang tao pa naman minsan nagpaparinig. Amen? Hindi tulad ng iba dyan. Huwag na pagpaparinig. Diba? May mga tao nagpaparinig. Hindi naman dapat magparinig. Kasi alam mo kung bakit? Tandaan niyo po ito. Kapag may ginagawa ka sa Lord, automatic kikilos ang Diyos. Hindi ka dapat mamproblema. Kaya ito ha, pakibasa nga po lahat po yan. 1, 2, 3, basa. When God's grace fills our hearts, generosity flows from our lives. Nagiging normal na lang. Kaya pag naging mabait ka, nagiging normal na lang sa'yo. Pag ang pagngiti, pinapractice mo araw-araw, napapansin mo, ngiti ka na lang din ng ngiti. Kahit may problema ka. Hindi dahil sa nasiraan ka ng bait, kundi dahil napakabuti ng Diyos na pinaglilingkuran mo. Kaya ka nagsishare, kasi ang buti ng Diyos na pinaglilingkuran mo. Ngayon, anong tawag dyan? The heart of a grace-filled giver. Nagiging mapagbigay ka lang kapag nalaman mo na, O Diyos, lahat pala ng ito ay ikaw pala may-ari. Kaya ibinabalik ko lang. Tawag doon, pagiging giver. Amen? Tayo nga pong lahat ito, may palakpakan ng Diyos sa buhay. Alam po, may lalakas pa yung palakpak na yan. Come on, church. We bless you, Lord. Purihin ka. Purihin ka. Purihin ka. Purihin ka, O Diyos. Come on, church! Kung pinuno ng Diyos ng kanyang salita ang puso mo, normal lang ang pagsamba. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka. Dakilain ka, O Diyos. Dakilain ka, Panginoon. Napakabuti mong tunay. Napakabuti mong tunay. Napakabuti mo. Dakila ka. Purihin ka. Come on, church. Fill this place with worship. Punuin natin ang pagsambang lugar na ito. Come on. Open your mouth and bless the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Come on, come on. Yes, O Lord. Yes, Lord. Purihin ka, Panginoon. Panginoon, bago kami tuluyang sumamba sa iyo, Lord, hayaan mo, Lord, ngayong umagang ito, gusto lang namin i-recognize, Lord, kung gaano kakabuti, Panginoon. I-acknowledge ko ng presensya mo, na Lord, kanina ka pa nandito, Panginoon. Nauna ka sa amin, hinihintay mo kami. Panginoon, O Diyos, hayaan mo, Lord God, ang iyong kabutihan ay mag-response kami ng pagsamba sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord God, ang aming dahilan kung bakit kinaparito ay dahil sa iyo, Panginoon. Lord God, samahan niyo po kami sa journey ng buhay at sa pag-awit po sa oras po ito. Lord God, today, bago kami umawit, Lord, I rebuke every katigasan ng puso sa pangalan ng Panginoong Yesus. In Jesus' name! Wala kang puwang sa buhay namin, sa buhay ng kapatid, at sa buhay ng church. In Jesus' name! Yes, Lord. Come on, church. Lift up your hands. Let's sing. Ako ay naparito upang hipuin mo. Upang hipuin mo. Paghilom na ng damdamin, paghilom ng damdamin, ang tanging hiling. Ang tanging hiling. Minsan pa ako'y naparito, ako ay naparito, upang hipuin mo. Come on, church, sa bawat hasaktan Paghilom ng damdamin. Come on, church, that's it. Worship the Ang Lord. tanging hiling. Minsan pa. Come on. Ako ay naparito. Lakas mo yung dinig. Upang hipuin mo. paghilom ng damdamin. Paghilom ng damdamin. Ang tanging hiling. Ako ay maghihintay. Ako ay maghihintay sa pangako Pangako ibibigay sa
lugar na magtatagpo. lugar na Magtatagpo. Punuin mo. Punuin mo. Worship the Lord. Banal na apoy ng Diyos. Banal na apoy ng Diyos. Dalhin mo. Dalhin mo. Come on, church! Kung saan ka patungo. Hallelujah! Banal na apoy ng Diyos. Banal na apoy ng Diyos. Dalhin mo. Dalhin mo. Kung saan ka patungo. Ako ay naparito. Ako ay naparito. Upang hipuin mo. Upang hipuin mo. Paghilom ng damdamin. Paghilom ng ng damdamin. Ang tanging hiling. Ang tanging hiling. Ako ay maghihintay. Ako ay maghihintay sa pangakong ibibigay. Sa lugar na magtatagpo. Sa lugar na magtatago. Come on, church! Punuin Let's worship! mo. Banal na apoy ng Diyos. Banal na apoy ng Diyos. Dalhin mo. Dalhin mo. Kung saan ka Come on, church! patungo. Hallelujah! Banal na apoy ng Diyos. Banal na apoy ng Diyos. Dalhin mo. Dalhin mo. Kung saan ka Come on, church! You must malapit! You must malapit! Banal na apoy ng Diyos. Banal na apoy ng Diyos. Dalhin mo. Dalhin mo. Kung saan ka patungo. Let's declare, dalhin mo. Dalhin mo. Dalhin mo. Kung saan ka patungo. Dalhin mo. Dalhin mo. Dalhin mo. Kung saan ka patungo. Let's worship the Lord. Dalhin mo. Dalhin mo. Kung saan ka patungo. Worship the Lord, church. Worship the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord. yes, Hallelujah! Hallelujah! Yes, Lord. Oh, Diyos. We bless the Lord, God. Ikaw ay nandito. Nandito ngayon. Hatid ng presensya. Hatid ng presensya. Mo'y kalayaan. Ikaw ay nandito. Ikaw ay nandito. Nandito ngayon. Nandito ngayon. Hatid ng presensya. Hatid ang presensya. Mo'y kagalingan. Mo'y kagalingan. Ikaw ay nandito. Ikaw ay nandito. Nandito ngayon. Nandito ngayon. Hatid ang presensya. Mo'y kalakasan. Mo'y kalakasan. Minsan pa ikaw ay nandito. Ikaw ay nandito. Nandito ngayon. Nandito ngayon. Hatid ng presensya. Hatid ng presensya. Mo'y kalayaan. Mo'y kalayaan. Hallelujah! Ikaw
ikaw ay nandito, nandito ngayon. Hatid ang presensya, Mo'y kagalingan! mo'y kagalingan. Ikaw ay nandito. Ikaw ay nandito, nandito ngayon. Hatid ng presensya. Hatid ang presensya. Mo'y kalakasan. Mo'y kalakasan. Come on! Itaas mo tinig mo! Ikaw ay nandito, nandito ngayon. Come on, church! Itaas mo tinig mo! Hatid ang presensya, mo'y kalayaan. Ikaw ay nandito. Ikaw ay nandito, Nandito ngayon. nandito ngayon. Hatid ang presensya, mo'y kagalingan. Come on, church! For the last time, ikaw ay nandito. Ikaw ay nandito, nandito ngayon. Hatid ang presensya, Mo'y kalakasan. mo'y kalakasan. Let's declare. Banal na apoy ng Diyos, banal na apoy ng Diyos, dalhin mo kung saan ka patungo. Banal na apoy ng Diyos, Let's declare. banal na apoy ng Let's declare. Diyos, dalhin mo kung saan ka patungo. Banal na apoy ng Diyos, banal na apoy ng Diyos, dalhin mo kung saan ka Come on, church! For the last time! Taas mo na! Banal na apoy ng Diyos, banal na apoy ng Diyos, dalhin mo kung saan ka patungo. Dalhin mo! Dalhin mo kung saan ka patungo. Dalhin mo! Dalhin mo kung saan ka patungo. Dalhin mo! Dalhin mo kung saan ka patungo. Dalhin mo kung saan ka patungo. Come on, church! Let's declare. Dalhin mo kung saan ka patungo. 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 Taas mo yung kamay. Dalhin mo kung saan ka patungo. Dalhin mo kung saan ka patungo. Come on, church, for the last time. Dalhin mo
mo kung saan ka patungo. Bless you, Lord. We bless you, Lord. We bless you, Lord. Napakabuti mo sa buhay namin, Panginoon. Napakabuti mo, Lord God. Come on, church. Come on, church. Practicein mo. Practicein mo. Punuin mo ngayon. Kanina, napuno ko ng pagsamba ang puso mo. Ngayon, punuin mo naman ang pagpapasalamat puso mo. Paano mo gagawin? Buksan mo labi mo. Pagpasalamat mo sa Diyos lahat ng bagay na meron ka. Come on, church. Come on. Punuin mo ang puso mo. Let's practice. Come on. Lord, thank you for the family. Salamat po sa church. Salamat, Lord, sa church pong ito. Sa sound system. Salamat po sa instrument. Salamat sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa pamilya. Salamat po sa kabataan. Salamat po sa pagkain. Salamat sa mga damit. Salamat, Lord, sa mga perang tinatanggap namin. Salamat sa pagkain, sa mga plato, sa kutsara, sa mga kaping iniinom sa tubig, sa hangin. Marami pong salamat, O Diyos. Come on, church. Build your heart with gratitude. Come on. Kailangan maubos ang reklamo mo ngayong umaga. Come on. Hallelujah! Open your mouth. Open your mouth. Say a thanksgiving. Come on. Hallelujah! Salamat, salamat, salamat po. Salamat po, Diyos. We thank you, Lord God. We thank you, Lord God. Salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoon. Habang kayo nakapikit, niremind po ko ng Diyos sa Psalms chapter 100 beginning verse 4 sa The Message version. Sabi niya, enter with the password, thank you. Bukas, pagising mo, araw-araw kang gigising, bago ka magsimula ng trabaho, bago ka gumawa ng gagawin mo, ang password ng Diyos, thank you. Magpasalamat ka sa Diyos sa araw-araw. Pag nakauwi ka, say, Lord, thank you, Lord. Thank you, Lord. Ay binigay ang Diyos, Lord, maraming salamat. Nakauwi ka galing trabaho, Lord, maraming salamat. Iningatan niyo po ako sa trabaho. Nakapunta ka sa trabaho, Lord, marami pong salamat, O Diyos. Because the password, according to the scripture, is thank you. O ang salitang salamat. Salamat, Panginoon. Lord, today, Panginoon, Lord, I rebuke every spirito ng pagdududa, spirit of doubt. Nakalaban namin, Lord, every na magbibigay kami, Panginoon. Lord, today, I pray for a generous heart, Panginoon. A grace-filled heart, Lord God. Dahil gagawa kami ng kabutihan, hindi dahil sa may mapapala kami, kundi gagawa kami ng kabutihan dahil una kang naging mabuti sa amin, Panginoon. Marami pong salamat, Lord God. Lord, hayaan niyo po, mag-respond kami, Panginoon, starting today, Lord God, ng palaging pagpapasalamat sa bawat ginagawa mo, Panginoon. Yung iba sa amin, Lord, may sakit. Pero Lord God, nagpapasalamat po kami ngayon pa lamang. Dahil alam namin, may sakit kami. Dahil mararanasan namin ang kagalingang galing sa'yo, Panginoon. Lord, wala kami ngayon. Nagpapasalamat kami, hindi dahil sa wala kami. Nagpapasalamat kami dahil alam namin, magkakaroon kami, Panginoon. Salamat po, Diyos. Lord, salamat po. Lord, may mga conflict man sa relationships. Hindi perfectong marriage, ang family at relationships. Nagpapasalamat kami. Hindi dahil sa may problema kami sa pamilya, kundi dahil nagpapasalamat kami dahil may gagawin ka sa pamilya namin, Panginoon. Lord, today, I declare mag-start ang revival sa tahanan namin, Panginoon. Lord, Panginoon, sa bahay namin, may mag-pray, Panginoon. May mag-fasting. May Lord God, merong mag-practice ng thanksgiving sa araw-araw, Panginoon. Maging atmosphere, Lord God, Panginoon, lagi ang pagsamba sa loob ng tahanan namin, Panginoon. Lord, today,
Panginoon, ingatan niyo po yung buhay ng mga mag-asawa, Panginoon. Lord, according to your word, Lord, lahat lumilipas, Panginoon. Ang salita mo lamang hindi nagbabago at hindi lumilipas, Panginoon. Lord, today, makikipag-bargain po ko sa inyo. Sa bawat may mag-asawa po dito, slip up your head, taas mong kamay mo. Sa bawat may asawa, itong na-receive ko sa Lord ngayong umagang ito. Itong sabi niya sa akin, according po sa book of Isaiah, ang kagandahan lumilipas. Ang balat natin kumukulubot. In short, pumapangit tayo habang tayo tumatanda. But a covenant is a covenant. Mahalin mo asawa mo. Kahit nagbabago ng kanyang tsura. Kahit pa nakikita mo yung mga conflicts at mga shortcomings niya. Lord, bless niyo pong marriage, Panginoon. Huwag kami, Lord, ma-fall into temptation, Panginoon. Maraming tukso, Panginoon, maraming tukso. Ang tukso, Lord, kahit hindi namin hanapin, Panginoon, dumarating, Lord God. Kaya turuan niyo po kami sa mga mag-asawa, patigasin ang puso namin, Panginoon, sa mga tukso, Lord God. To say no, pag may tuksong dumarating, Panginoon. Sa mga kabataan, taas mo kamay mo kung kabataan ka. Uli, sabi ng Diyos, remember your Creator in the days of your youth. Sa iyong kabataan, alalahanin mo ang Panginoon. Dahil tatanda ka rin katulad namin, at baka malipot mo ang Diyos na siyang mayakda ng buhay mo. Lord, I pray for the youth, Lord God. Ang inyong purity, ang magiging regalo mo sa mapapang-asawa ninyo. Kaya Lord, protektahan niyo po yung aming mga youths, Panginoon. Lord God, maraming tukso sa paligid, sa school, sa trabaho. Lord, protektahan niyo mga kabataan namin, Panginoon. Na, Lord, dahil alam namin, ang kasalanan, pwedeng i-abort yung mga bagay na paparating sa buhay namin na ipinangako mo, Panginoon. Lord, salamat sa buhay ng mga kabataan, Panginoon. Baka pagtapusin nila ng pag-aaral, Lord God, mabuo ang pangarap sa buhay po nila, Panginoon. And then, time will come, Lord God, Panginoon, magiging pagpapala po sila, una sa pamilya po nila, Panginoon. Isa na sa ibang tao, Lord God. Lord, at sa buhay naming lahat, Panginoon. Lord, magko-confess kami, Panginoon. According to your word, Lord God, 1 John chapter 1, beginning verse 9, we confess our sins. You are faithful and just to forgive our sins, Panginoon, and cleanse us from all unrighteousness. Lord, maraming mga time, may mga doubts kami pag nagbibigay kami, Panginoon. Minsan, Lord, reluctant kami o under compulsion, Panginoon. Forgive us, Lord God. Forgive us, Lord. Dahil alam namin, Lord, nasayang namin yung mga bagay sanang tinanggap na namin, Panginoon. Kung hindi kami under pressure habang kami nagbibigay, Lord God. Lord, I pray for a generous heart sa buhay naming lahat, Panginoon. A grateful heart sa lahat ng bagay na tinatanggap na. Alam namin, Lord, according to your word, Lord, habang kayo nakapikit, niremind ako ng Diyos sa 2 tinapay at 5 isda. Sobrang dami ng tao, 5,000, lalaki pa lang, wala pang asawa at mga anak nila. Kumuha ang Diyos ng 2 tinapay at 5 isda. At pinagpasalamat sa Diyos. Kumasya at sumobra. Kaya today, kung alam mong wala ka na, alam mo nang susi, magpasalamat sa Panginoon. Bibigyan ko po kayo ng 2 minutes to give thanks kung anong meron ka ngayon. Lalo na kung konti ka, konti na lang, alam mong parang checkmate ka na, taas mo kamay mo. Lord, maraming salamat kung anong meron ako. Come on, church. Kung meron ka, taas mo kamay mo. Gawin mong pattern si Jesus Christ. Dalawang isda, 2 tinapay at 5 isda. Tinaas niya at pinagpasalamat sa Panginoon. Kaya ngayon, gayahin natin. Kung anong meron ka, marami kang utang, marami kang baon ka sa utang mo,
Begin to thank the Lord. Takas mong dalawang kamay. Pagpasalamat mo kung ano lang ang meron ka ngayon. Come on, church. At alam ko, pagkatapos ng pagpapasalamat mo, pararamihin ng Diyos. Come on, church. I will give it 2 minutes. Come on, come on, come on, come on. We bless you, Lord God. Salamat po, Diyos. Ito po, huli na po ito. Narinig ko mismo sa Lord. Sabi niya sa akin, anak, naubos ba savings mo? Naubos ba inipon mo? God reminded me, kung naubos ang savings mo, ako ang Savior mo. Naubos ang ipon mo, ang Diyos ang tagapagligtas mo. Diligtas ka ng Diyos yan. Tago mo sa puso mo. Tago mo sa puso mo. Na lahat ng savings mo, ililigtas ka ng Diyos. Lord, today, salamat po, Panginoon. Napakabuti mo sa buhay namin. Darasin ang buhay namin lahat, Lord God. Patuloy kang maghari. Patuloy kang malawalhati. Alam namin, Lord, hindi ka patapos, Lord God. Lord, pagdating ng bahay, Lord, tulungan niyo po kaming i-meditate ang iyong salita, Panginoon. Nilalaman namin ngayon ang pagbibigay is an act of worship. Salamat pong lubos, Lord God. Salamat po. Lord, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Sa iyo namin, Lord, pinabalik ang mataas, na papuri, pagsamba, at pagwala sa pangalan ni Jesus. Tayo pong lahat ay magsapagsabi po ng malakas na Amen. Amen. Praise the Lord. Ayan, napakasarap sa presensya ng Diyos. At tuloy-tuloy na po tayo. Darako po tayo sa ating pagbibigay ng ating tithes and offering. Ayan, so sama-sama po tayong magbigay sa Panginoon. Sama-sama po tayong magbalik ng iga po ng merong katulad nga ng sinabi ni Pastor na busilak na puso at masayang puso. Praise the Lord. Praise God. Ayan, so darako po tayo sa ating announcement. Purihin ng Diyos. Ayan, bukas po, no, every Monday o bukas yan, alas 8 ng gabi, meron po tayong family altar. Nakakapag-family altar pa po ba? Ayan, praise the Lord. Sama-sama po tayong manalangin, bawat pamilya, alas 8 po ng gabi. No, ipanalangin, maganda ang mood, hindi maganda ang mood, mas piliing manalangin. Wednesday po, prayer meeting, 7 o'clock in the evening, online and on-site po yan. So, yun po. So, today, this coming Wednesday po ay second Wednesday of the month. Kaya po ang ating pong prayer meeting ay nasa bahay. Cottage prayer meeting. So, ngayong Miyerkules po, ang ating pong lugar na pupuntahan ay kina Tatay Norbing at Nanay Aida sa Bagong Kubo. Ayan, doon po tayo mag-prayer meeting ngayong Miyerkules, alas 7 po ng gabi. Ano ho? Ayan, at kaya po, ulit po, ina-announce po natin ang ating pong cottage prayer meeting ay twice a month na pong gaganapin para at the end of the year, maikot po ang buong tahanan. Ano po? Kaya po ang schedule po niyan, second Wednesday of the month, at saka last Wednesday of the month po, ang ikot po natin. Ayan, so next po, ang ating pong Saturday, every Saturday may schedule din po tayo, yan po ay ang Nanay's Fellowship. So alas 3 po yan ang hapon.
So ngayong Sabado po, kina Ate Melody naman po ang ating venue. Ano po? Diyan lang, sa tabi-tabi. Okay po, ayan. At every second week of the month din, may youth fellowship po tayong ginagana para sa kabataan. Now po, ang ating po mga birthday celebrants, although wala pa po kayong cake, sa kasamang palad nga po, nagkasabay no? Kulang yung fund natin. At the same time po, busy din talaga yung gumagawa ng cake. Pero hindi nangangahulugan niya na walang cake si June celebrant, no? Late lang ng konti. Pero ngayong June, may pa-cake pa din po tayo. Antayin lang po, no? Kaya po, happy birthday nung 5 kay Josephine Daco at kay Argel. Jel, no? Di po yan ni Argel at nagpapasalamat tayo kasi nabusog nyo kaming lahat. May pa-take home pa. Hanggang kagabi, iniinit-init namin yung pa-take home. Thank you, Jel, no? Ayan, at nung 6, kahapon, birthday po ni Alec at ni Bianan, ni Mama. Ayan, happy birthday po. Ayan, tapos ngayong 8 po, no, bukas, 7 na ngayon, no, bukas, birthday po ni Ate Christy. Christy, ano na siya? Ano apelyido niya na? Duldig. Ayan, hindi na siya Igbal. Christy Igbal Duldig. No. Ayan, sunod po sa 9 si Flory, kapatid ni Darwin. Alam mo? Nakalimutan mo? Yan, sunod sa 12, si Mel Mark Habwen, asawa ni Marites. Yan, sa 13, si Jok. And then sa 18, si Kiana. Si Kiana. At saka si Kian J. Ayan. No, malapit na mag-birthday si Kian. Sa 18 na pala siya. Sa 20, asan si Aldrin? Birthday ni Aldrin. Ang dami nila. Then 22, Ate Jo. Asan si Ate Jo? Ate Jocelyn Calcis. Birthday niya sa 22. And then 23, si Ate Lalaine. Ayan, si Ate Lalaine Lagreo, si Ate Mars. Happy birthday, siya ang pinakahuling magsa-celebrate ng birthday ngayong June. Nakot. Sa 23 po yan. Ano po? Yan, happy birthday. Chat-chat na lang. Nag-expect, di ba? Yan, welcome back, Anthony. Anthony, ang tangkad mo na, nak. Binata na si Anthony, no? Welcome back, Anthony. Ayan, thankful po tayo na sa bago pa nagkaroon ng mensahe si pastor ng giving, nagpapasalamat na po tayo agad sa mga nanay. Bawat isa na nagbibigay sa mga bata ng food, no? May palugaw, may pabiskwit. Maraming salamat po. Ang Diyos po ang magbalik sa atin ng siksik-liglig at nag-uumataw. Yan, ngayon may palugaw sila ngayon. No? Bagong ani yun yata yung malagkit na yun no? Ayan, at pinakahuli po, tayo po ay nakikiramay sa pamilya nila Nanay Supring. Wala po sina Tatay Miyong, sina Ate Lalaine. Kasi po namatay po yung kapatid ni Tatay Miyong, yung tatay ni Kuya Eddie, no? At kasi po hindi siya pumayag na magpabalsamo. So ngayon po ililibing din po siya. So kahapon nagbanat na ng gawa ng pansyon sina Tatay Miyong. Ngayon po yung libing nung tatay ni Kuya Eddie, kapatid ni Nanay. Kaya nakikiramay po kami at ang Diyos po ang mag-comfort sa family. No, alam ko po masakit talaga mawala ng mahal sa buhay. No po, sobrang sakit na kaya ang Diyos po ang mag-comfort sa atin, sa bawat pamilya po natin. Yun po, no. At binibigay ko na po yung pagkakataon kay Pastor dahil ipagpe-pray po natin ang ating mga estudyante. Palapakan natin ng Diyos sa buhay. Yan. Muli, pasensya na po, nag-overtime tayo. Sarap po kasi mag-worship sa Lord Amen po ba? Nakaraan po, alas 9, tapos na po ako no? Nag-groupings na. Groupings po after service, magsama-sama po mga kabataan, nanay at tatay, at mga bata, magsama-sama rin po kayo. Muli po, yung mga may birthday po, next week ko lang po ipag-pray para may cake po kayo. Father's Day ba next Sunday din? Sabay natin. Marami tayong pera Sabay natin yung tawag Father's Day po sa Sunday at birthday po, celebrants po ng June. Kaya happy birthday po sa inyo. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Muli po, no? Kaya, sa mga estudyante po, yung iba po kasi papasok pa June 15. Si Sedi po kasi June 15 pa papasok. Pero sasama na namin pag-pray po ngayon, no? Sa mga college, no? Sa mga graduate ng college kayo,
Sa 15 pa kayo. 15 ang inyong graduation. Anong oras? Alas 3? Hindi mo alam? May pumunta kayo, alas 7, tapos na ano nyo, procession nyo, no? Marami po tayong absent, mga marami tayong absent. Mas marami tayo ng umulan. Sana po umulan next Sunday para marami pong umattend. Okay, no? Baliktad na po kayo, no? Marami tayong absent. Mga cell group leaders, magsabi po na amen. Follow up po, follow up, follow up. Hindi man sila makapag-on-site, siguro na yun pong makapag-online. Okay? Okay. Kaya, announcement po, ulitin ko po, sa Wednesday po, ang ating prayer ablaze po ay doon na po doon po kila Nanay Aida. Kasi po, ano yan, alternate po yan. Church, bahay, church, bahay. Kaya, 2 times tayo magka-college prayer meeting po every month. Okay? Para malungkot kayo mga kapatid. Sabi ng Bible, kung kailan man nagturo ko ng God love at cheerful giver, doon kayo lumungkot. Amen, ha? Kaya, meron pa bang announcement? Meron pa bang announcement? Wala na? Wala na, no? Ikaw, Sel, may problema ka, Sel? May problema ka? Wala ka naman problema? Kasi parang mabubutas na yung sahig natin, eh. Hinuhukay mo, eh. No? Okay, no? Wala na. Anthony. Nasaan? Anthony. Kailan ulit birthday mo, Anthony? September pa. Yung tangka niya ni Anthony. Dati, yung gandito ko lang yan, no? Nakatingalaan ako pagka-usap ko, eh, no? Okay, no? So, ikaw lang mag-isa ngayon dito. Okay. Kaya... si AC po pala. Galing po sa city po. Ito city. Si AC po with the short hair. Import po namin ngayon. Oh. Tayo kasi. Baka hindi ka nakita ng mga ano eh. Siya po si Rachel. Okay, no? Si Tatay Silvio, Tay, I miss you, Tay. I miss you. As sa mga kapatid, marami pong silang, appreciate mo naman ang inyong katabi. Appreciate mo naman, no? Okay, no? Kaya salamat po, no? Kasi nandito po kayo ngayon. Meron po diyang kape. Kung kailan naman nagkape naman ako, uminit na grabing init. Sige, pagpiestahan natin ng kape, no? Okay? May lugaw, May lugaw daw, sabi? Wala. Sa mga bata, yun. Iba yung pang matanda. Yung pang matanda, panlisa lang po tayo. Okay? Maraming sobra? Maraming sobra. Baka naman, no? Baka naman. Okay, no? Kaya, salamat po sa nag-prepare ng lugaw po para sa mga bata. Lugaw ba? Baka magkamal ako. Champurado po para sa mga bata. Nanay, ay na lugaw next week. Oh, grabe naman. Napakabuti naman. I-clear ko, ha? Nay, ano ba yan? Sa matanda o sa bata? Sa church? Ay, maganda, no? Ako, Nay, hindi ako maarte hindi ako maarte, ha? Lagyan mo lang ng manok. Hindi maarte, lagyan ng manok, no? Lagyan mo ng tanglad, lagyan mo ng chicken, lagyan mo ng chicharon, buto ng, buto-buto. Na-joke lang yun, baka seryosohin mo, ha? Okay, ha? Si Ate Purita, hello, Ate Purita, hello. Parang ang layo ng bahay mo, no? Okay, no? Nakapag-day off din. Kaya ulitin ko lang po, maging masaya po palagi, mga kapatid. Amen? Sa araw-araw, ang ating word for the day, pagkagising mo, thank you Lord agad. Thank you Lord agad. Gamutin mo agad unahan mo agad yung demonyong bad tripping ka. Pagising mo, thank you Lord. Kaya mag-thank you Lord ka agad. Okay? Kung wala na po, tayo pong lahat ay tumayo, palapakatan ng Diyos sa buhay. Yan. Tayo po'y pumikit, tayo po'y yung mga manalangin, Panginoon. Salamat pong lubos, Lord God, sa oras pong ito, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa bawat nag-offering, Lord God. Alam namin, Lord God, ang bawat binibigay namin, Panginoon, ay binabalik mo lang, Panginoon. Dahil alam namin, Lord, kung lagi kong pinaulit, dinideclare palagi, Lord God, kung mabait kami, Lord, mas mabait ka, Panginoon. Kung mapagbigay kami, mas mapagbigay ka, Lord God. Kung kami maraming kayang ibigay, mas marami kang kayang ibigay sa amin, Panginoon. At Lord, according to your word, Lord, sa Malakay chapter 3, beginning verse 10, Panginoon, yung mga ibinibigay din namin ay nagiging silbing pesticide din namin, Panginoon, sa pwedeng dumating sa buhay namin, Panginoon. Lord God, sinasaway mo anumang peste na pwedeng dumating sa buhay namin, Panginoon. Kaya I pray, Lord, sa oras mong ito, pagpalain niyo po kami, Lord, sa aming mga binigay, Panginoon. At Lord, sa aming mission fund, Lord, by December, Lord. Sa paunti-unting pag-iipon namin, alam namin, O Diyos,
Lord God, iginagrant niyo po ito. At sa buhay naming lahat, Panginoon, samahan niyo po kami sa araw-araw, sa magbabalik trabaho, Lord God, sa araw ng bukas. Ingatan niyo po. Alam namin, Lord, panahon po ngayon ng krisis, sobrang gulo ng gobyerno, pero Lord Diyos, sa iyo kami magtitiwala, Panginoon. Hindi sa tao na nagkukulang, na nagkakamali, at higit sa lahat, paulit-ulit na nagkakamali, Panginoon. Magtitiwala lamang kami sa iyo, Diyos, na kailanman hindi nagkamali at kailanman hindi nalimutan ang aming mga sitwasyon, Panginoon. Kaya salamat po, Lord. Lord, I pray sa aming buong bansa, Panginoon. Samahan niyo pong buong bansa sa mga leaders namin. Lord, I pray for unity. Hindi, Lord God, unity, Panginoon, sa kung anong katotohanan ang meron sila. Kundi unity, Lord, the truth in your words, Lord God. Katotohanan na ikaw lamang siya nakakaalam. Makilala ka ng mga leaders namin, Panginoon. Ang aming, Panginoon, ang aming barangay Sagrada, Lord God, I pray, Lord God, Panginoon, pagpalain niyo barangay namin. Lord, malayo pa man, Lord God, ang aming mga tatahakin. Pero Lord, dideclare namin, Lord God, sa umagang ito, ang barangay Sagrada ay ang lugar na magiging lugar na kung saan papuri sa iyo, Panginoon. Kung ang dineclare namin na sa Manila, kami magiging City of Praise ang Manila, ngayon din, Panginoon, ang lugar na ito ay may magiging lugar ng pagsamba sa iyo. Dahil sa iyong presensya, may kagalingan, may kalakasan, at may kalayaan, Panginoon. Kaya salamat pong lubos, Lord God. Pagpalain niyo buong isang linggo at ang buong isang buwan namin, Panginoon. Dahil alam namin, Lord, haharap kami, Lord God, sa panahon ng tagpagyo. Lord God, I pray sa bagyo, Panginoon, naging faithful ka kay Peter, hindi mo siya iniwan, Panginoon. Ganon din, Lord God, sa gitna ng bagyong may experience namin, bagyong physical at spiritual, huwag mo kaming iwan, huwag mo kaming pababayaan, Panginoon. I pray for comfort, Lord, sa Igbal family, Panginoon. Salamat po sa buhay nila. I pray, Lord, maging gamot yung oras at pagaling sila ng Panginoon, sa kanilang sakit at kalungkutan, Lord, na-experience mo sa oras po ito, Panginoon. At ang buhay naming lahat, Lord, sa mga nasa online, Lord, I pray for them, bless them, Lord God, palakasin niyo po sila, Panginoon, samahan. At sa mga kapitbahay na nakikinig, Panginoon, I pray for them, samahan niyo rin po sila, Panginoon, sa mga oras pong ito. Ganun din po kaming lahat, Lord God. Panginoon, salamat po sa oras pong ito. Salamat po. Sa namin, Lord, binabalik ang papuri, paglawalhati, pagdakila, sa pangalan ni Jesus, tayo pong lahat ay magsipagsabi po ng malakas na, Amen, Amen, Amen. Palapakatan ng Diyos sa buhay. Magkamaya po tayo lahat tapos po ating gawain. God bless po. Good morning and shalom. Praise God. Groupings po. May kaligtasan sa iyong pangalan. Ako'y malaya sa ngalan ni Jesus. May kagalingan sa iyong pangalan. Ako'y malaya sa ngalan ni Jesus. May kaligtasan sa iyong pangalan. Ako'y malaya sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. I have decided to follow you. I have decided to follow you. No turning back. No turning back. Wala mo muna uwi. Groupings po. I have decided to follow you. I have decided to follow you. No turning back. No turning back. May kaligtasan sa iyong pangalan. Ako'y malaya sa ngalan ni Jesus. May kagalingan sa iyong pangalan. Ako'y malaya sa ngalan ni Jesus. May kaligtasan sa iyong pangalan. Ako'y malaya sa ngalan ni Jesus. May kagalingan sa iyong pangalan. Ako'y malaya sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus.
sa ngalan ni Jesus.